Alright, shoutout muna sa aking buhok. Yan. The best ng buhok ko. Ayan na mga kapatid, manunod na naman po tayo ng balita. Ito'y galing naman sa ating balitang Pinoy TV. Breaking news, kakapasok lang, nabigla ang lahat. Grabe mga title ni Kuya. Panoorin hanggang dulo. Patungkol daw kasi ito kay Tatay Digong. No? About dun sa sitwasyon niya, kung ano na ang mga nangyayari. Ano na nga ba? Bakit ganun kabagal? Ano bang pwedeng magawa ng attorney niya? Totoo nga bang dati ba talagang ewan? Tara, simulan na ho natin. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Okay, i-play na natin. Anong meron dito? Yung kulungan ng ICC. Okay? At meron siyang na-mention doon, kaugnay po sa kalagayan po ni former President Duterte. Oh, what is that? Narito ang Balitang Pinoy TV. Alam nyo kasi marami ng mga hinain na baka pwedeng mapakawalan muna, ganyan. Pero parang hindi umubra no? Tapos pinuntahan pa ni Trillanes, tama po ba? So, nakakapag-alala kapag gaganyan. Okay. Happy All Souls Day. Okay? At I hope na nakapag-banding kayo kagabi ng inyong mahal sa buhay. At heto ngayon, no? Simulan natin kaagad itong vlog natin patungkol po dito sa interview ni Corina Sanchez. Oh. Itong dating ICC judge na si Raul Pangalangan. Okay, Raul Pangalangan. I hope I pronounce it well, no? In 1958, came to the ICC from the University of the Philippines, where he has taught constitutional law and public international law. So dito sa interview ni Ma'am Corina Sanchez ay patungkol po ito sa kalagayan po ni former President Duterte sa ICC. So let us react on the matter where dating ICC judge na itong si Pangalangan ay siya mismo may tawag doon, may first hand knowledge when it comes to the legal mga posibleng mga mangyayari kay Tatay Digong doon sa ICC. Oh. As far as hindi ko pa nakita ito sabay-sabay natin i-react ito. At isa sa mga highlights na sinabi niya doon ay talagang ipinakita sa kanila nung siya pa ay judge doon ay yung kulungan ng ICC. Okay? At meron siyang na-mention doon kaugnay po sa kalagayan po ni former President Duterte. Okay? So yun po ang panoorin natin ngayong araw na ito. Yan ang i-react natin. Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share it to you. There's been so much talk about the flood control projects, and up to now, people are still obsessed. It's all they talk about. Are you frustrated that they seem to be not really shelving, but have temporarily gotten amnesia about all the developments on the ICC case on Rodrigo Duterte in The Hague? Well, I sure hope people don't forget that there are other battles going on elsewhere. But I'm also happy that people are, aware of what's happening in terms of the corruption in the flood control projects. Are you thinking like a lawyer on the case of the former president, Rodrigo Duterte, or do you have your own personal feelings and biases? Well, of course, I do have my own personal feelings, but for the purpose of this interview, I'll have to be a very proper former judge of the Right, ICC. and I haven't asked him, for the record, I haven't asked him what his personal feelings are. Anyway. Okay, so babantayan natin itong si Judge Raul Pangalangan. Sige kuya, ikaw na magpaliwanag English yan Na sa interview na ito ay iset niya ang kanyang mood na kung ano lang yung nalalaman niya patungkol sa ICC na judge siya. Okay? Hindi po siya, tingnan lang natin kung hindi siya bias o magbibigay siya sa kanyang opinion. Kung flat lang talaga, kung talagang siya ay ICC na knowledge na judge na makapagbigay ng mga tanong, sagot sa mga tanong ni Corina Sanchez. Okay? Nagkaroon po ng isang malaking desisyon mula sa The Hague kamakailan. At ang balita ko nga medyo iniinda ni
Judge Pangalangan, dahil bakit hindi nabibigyan ng sapat na pansin daw itong desisyon na ito na napakahalaga? Yan. Bakit mahalaga at ano ba itong desisyon na ito mula sa daig na kailangan alam nating lahat? Okay. This is the decision on jurisdiction of the court. So the position of the defense of the Duterte's counsel is that the court has no jurisdiction over the case, and therefore the case should be dismissed. Because the So yun ang ipinaglalaban ng defense ni Tatay Digong, ha? Na walang jurisdiction na hawakan itong si Tatay Digong. Philippines has withdrawn from the Rome Statute, and that therefore the court has lost jurisdiction over the case of former President Duterte. Now, I consider this very important, Corina, because had it been granted by the court, and had the court agreed with the defense that there is no jurisdiction, then the case is all over. And it sets a precedent. Well, it says Kapag yan po ang ma-proven na walang jurisdiction ang ICC kay Tatay Digong, tapos na ang kaso na ito. Pero bakit ang tagal, no? O, nag-aain pala, ayon sa pagkakaintindi ko, sila BP Sara ng walang jurisdiction. 'Di ba? Kailangan pa talagang abutin ng ilang buwan para mapag-aralan nila kung na talagang walang jurisdiction? Ganun ba talaga sila katatalino dun sa loob ng ICC para lamang magtagal pa? Ilang buwan na ba? Lagpas na 6 na buwan? Takti naman yan, mamin. Matatalinong tao, ICC, International Criminal Court. Ganun ba kabilis? Ganun ba kabagal? Na bakit hanggang ngayon parang nga wala tayong update, ano na bang balita, bakit ganyan? Di ba, no? Wag naman po sana, pero baka may masamang mangyari kay Tatay Digong kasi dyan sa loob. Biro mo, 80 years old na. Tapos, mag-isa lang. Kung ano-ano ng mga naiisip niyan. No? Pero buti, matibay-tibay pa. Pag yan naabutan dyan ng mabawian ng buhay, magwawala po mga mamamayang Pilipino. Pero wag naman po sana. Pero nasa Panginoon na kasi yan eh. Kung magdidesisyon ng Panginoon na sige, magpahinga ka na. May plano ako, pagpapahingahin kita. Dalawa yan, parang ganun na nakikita ko eh. Pag si Tatay Digong nabawian ng buhay doon, baka nga magwala ang taong bayan, di ba? Wala namang kasalanan nito eh. Naglingkod to sa ating bansa, inaayos yung ating bansa, 'di ba? Tapos ganyan ang gagawin sa kanya. Napakalaking bagay po na dapat bilisan nila yung pag-aasikaso diyan sa ICC. Kasi parang nagiging tunog parang ano ba 'yan? Bakit ang tagal? Ano bang pinag-aaralan nila diyan o sadyang dinidelay nila ng dinidelay? 'Di ba? 'Yun ang nakikita ko malakas kasi na presensya ang Tatay Digong kapag ka nangangampanya. Siguro hanggang 2028 talagang hindi nila pakakawalan. Yan ang nakikita ko, Pero kung wala naman silang nakikitang jurisdiction, wala naman talaga. Bakit kailangan dyan sa ICC? Meron naman tayong Pilipinas. Anong nangyari? Tapos yung Pangulo natin, walang nagagawa. Kung tutusin, utang na loob niya kung bakit kay BP Sara, 'di ba? Pero ganyan lang, pinalibing pa yung tatay. Ano 'yan? Bakit may presidente tayong ganito ngayon? Pinabayaan yung dating presidente na nakakatulong sa Pilipinas noon. Ba't nyo dinala saan? Naku, sasakit na naman ulo ko dito. Tuloy natin, naiinis ko kasi ako, nadadala ako ng damdamin ko na magpasa hanggang ngayon. Ewan ko din sa attorney nila. Ewan ko ba kung sa attorney ba may problema o dun mismo sa mga judge na kumakampi ba talaga sila sa kabila. Ewan, di ko maintindihan nitong Pilipinas natin. That's a precedent for future cases. For future cases. But the important thing especially for life in the Philippines is that if the court said, yes, there's no, we have lost jurisdiction, therefore the case is dismissed, and by today Duterte will be home in the Philippines already. Right. And you can imagine the political, the sense of outrage of his followers that their idol was unfairly treated. The moral indignation, all the political theatrics that will follow.
And of course, as you can imagine in Philippine politics, how some groups might Actually, sir, mali ka doon na sinabi mo na idol namin si Tatay Digong, ha? Hindi po namin idol si Tatay Digong. Nagkataon lang po na kami ay sang-ayon sa kanyang mga legasiya at prinsipyo. Okay? Iba yung iba yung tinatawag na idol, ha? Yung mga DDS po, hindi po idol namin si Tatay Digong. Si Tatay Digong po, sang-ayon po kami sa kanyang ginagawa, legasiya, at sa tingin namin ay tama lahat ang kanyang ginagawa. Okay? Hindi po idol. Kasi yung idol, gusto mo lang yung tao, basta kay gusto mo yung lang yung tao, idol mo. Ganyan po ang idol, ha? Sa akin kasi bukod sa nakikita kong karapat-dapat siya, dahil nga, grabe, ang dami na hong dumaan na presidente sa atin sa Pilipinas, pero siya lang ang presidenteng nakaramdam tayo ngayon ng pag-asa na masisimulan ulit mabago ang Pilipinas. Dahil dyan, kinampihan ho natin siya. At bukod doon, aminin ko man o hindi, idol ko talaga. Kasi nga, iba yung pamamalakad niya. May tapang. Hindi kasi pwedeng sorry-sorry lang eh. Hindi kasi pwedeng may mahuhuli ka. Ang dami-daming mga shabs, mga puti, illegal powder. 'Di ba? Pero wala namang nakukulong na mga matataas. Sa panahon ni Duterte, meron. Hindi nga lang nila ibinabalita. Ang ibinabalita lang yung mga maliliit, mga maliliit na nagtitinda, ganyan-ganyan, yun lang daw yung mga nadadali. Pero hindi niya alam, may mga nadadali talaga. Mga matataas din. Hindi naman marami ang pinaka-drug lord, di ba? Iba ka nga, ilang tao lang din yung, halimbawa, papasok sa Pilipinas, mga 5. Mahalughog mo ba yung 5 na yun? Halimbawa lang, kahit 10 o 15. Mahirap halughogin yun, lalo na boss yun eh. Diba? Kaya yung may mga semi-boss, yan, dinadali yan. May drug lord nga yan, tinulak daw sa helicopter ba tawag doon? Ewan ko, nakalimutan ko na kung kwento na yun. Yung iba, hindi yung binabalita. Tsaka ito matapang, natatakot po yung mga durugista, magnanakaw, mga sasamantala ng kababaihan. Basta lahat ng mga masasama, takot nung panahon niya. Ngayon, sa amin dito may mga karumal-dumal na nangyari, di ba? Wala nang takot eh. Wala nang takot ngayon gumawa ng comment nyo nga mga kapatid, may takot pa ba yung mga kriminal ngayon? Wala. Sa panahon niya may takot. Bukod doon talagang merong nagawa. Ang problema kasi ngayon, nakokontrol talaga ng pera, no? Meron kasi silang masamang mithiin sa Pilipinas, kaya ayaw nila sa Duterte. Ngayon, ba't ka kakabahan kung wala ka namang ginagawa sa Duterte? Di ba? Ba't ka kakabahan? Wala ka namang krimen, mabait kang tao, hanggang ngayon nabubuhay ka na maayos, pumapatas ka sa laban, ba't ka matatakot? Di ba? Lahat po na may ayaw sa Duterte, yung sa akin lang, no? Yun po yung may gusto kang gagawin na hindi maganda. Yung isang dahilan naman, siguro baka hindi mo pa naiintindihan. Hindi ka pa nagsisearch kung gaano katino itong presidente na ito. Na ngayon po, ginaganyan ng administrasyon ngayon, pinababayaan. Ilang buwan na. Yun nga sinasabi ko, pag naabutan yan dyan, gano'n na, matanda na talaga eh. Pero wag naman ho sana. Pero nga, kung loloobin ng Panginoon, nasa kanya na yon. Kung anong plano niya, maaring mag-aalit yung sambayan ng Pilipino, o hindi naman kaya, paabutin ba to hanggang 2028, humaba pa ang kanyang buhay, para talagang mas malakas ang presensya pagdating po ng eleksyon, something like that, Nasa Diyos po ang plano, nasa kanya po, hindi natin alam kung ano, pero sa tingin ko, mas makakabuti sana sa Pilipinas. Yan ang nakikita ko. Kasi ngayon, wala na, lantaran na eh. Dati nga, yung pangungurakot po ng mga unang panahon kukurakot lang o kukulimbat lang, pero may nagagawa, di ba? Matitibay pa. Pero ngayon, talagang walang nagagawa. Talagang ghost project. O halimbawa, dito, 32 billion. 32 billion ang nilaan dito. Kupit tayo mga 300 million lang. Pero makikita mo matibay yung gawa. Sige, kumupit ka na, pero masama pa rin yun, di ba? Yun nga lang, may nakikita kaya hindi halata.
dito sa administrasyon ngayon, garapalan. Wala ka nang nakikita eh. Ghost project na eh. Mismong presidente, walang alam. Wala daw siyang alam. Sabihin mo na totoong wala siyang alam. Hindi ba nakakatakot, presidente, walang alam? Nakakatakot yun. On the dismissal of the case for their own political agenda. Some people might interpret that as meaning that you don't have that much faith in the judicial system in the Philippines. Well, a lot of people don't. They don't have that much faith, but don't you also? That is correct. Well, I'll have to go by exactly what the court said. The court says that in the jargon of the ICC, it's called the principle of complementarity. That the ICC is a court of last resort. It kicks in only if the originating jurisdiction, in this case the Philippines, has shown itself to be, and the jargon is, unwilling or unable genuinely to prosecute. So, and the usual defense of the Duterte camp is that this is an indictment of the entire Philippine legal system because our judicial system exists, it continues to function. The courts are still open, but as I love to emphasize, there are two tests. The test, one test that they are responding to is that the courts are completely have collapsed. That is unable to prosecute. But the other test is unwilling to prosecute. So for me, if the argument is that our courts are perfectly functioning, then how come out of the more than 6,000 officially recorded victims, very few cases have moved forward? And that was the logic of the court in saying that the principle of complementarity. So is it necessarily unpatriotic to be subscribing to the the indictment of the Philippine justice system? Short answer, no, it is not unpatriotic. And I'm so glad you used that word, Corina, because this element of patriotism has been really, how should I say this, manipulated in this discourse. So it appears that to side with the ICC is to join the condemnation of the Philippine judicial system. Well, to the extent that it hasn't moved, of course, it has to be condemned and called out for that. And there's nothing unpatriotic about, stating the truth. But at the same time, I have seen videos of President Duterte when he was still an incumbent president saying that, he won't be judged by this court of white men. And so by that kind of rhetoric plays upon the anti-colonial, line. Biases. I saw a video where he says that my loyalty is to the Filipino people and the Filipino alone. And therefore, I will answer to a Philippine court. I will not answer to the... Tama naman eh. Sa tingin namin tama si Tatay Digong. Kasi po, binoto siya ng taong bayan. Okay? Naging presidente siya, nakaupo siya sa Malacanang to serve the Filipino people. Yes. Kaya nga ginawa niya yung war on drugs kasi yun ang gusto ng taong bayan. Kasi nung panahon ng kampanya, sinabi niya, wag niyo akong iboto. Kasi kung iboto niyo ako, it will be bloody. Kasi ito talaga yung campaign ko. When I will become the president, talagang tutudasin ko lahat ng mga kriminal. Tapos sabi pa nga niya, kung maging presidente ulit ako, kung makabalik ako, ganun pa rin ang gagawin ko. Diba tumino noon? Kung hindi man lahat, hindi man perpekto, at least nabawasan. Pero ngayon, anong meron? Diba? Anong nangyayari ngayon? Na magpahirap sa bayan, yung mga inosenteng mga bata, inosenteng mga pamilya, yung mga nagbibenta ng mga bawal na gamot, ay tutudasin niya lahat yan. Sample na lang mga kapatid, halimbawa, inakyat yung kamag-anak mo ng durugista. No, halimbawa lang. Durugista, yung mga talagang tumutumba ng walang awa. No? Umakyat. Kasi nga, kailangan niya na makatikim ng illegal powder na kulay puti. Diba? Ngayon, akyat sa bahay. Tapos, magnanakaw. Ngayon, nagising yung pamilya. Dahil nagising, nakilala, ang ginawa nung magnanakaw, di ba? Ang ginanong ganon. Halimbawa lang to. Inubos yung pamilya. Inubos. Tapos, may CCTV, nakita.
karumal-dumal, di ba? Ngayon, anong gusto mong gawin doon sa kriminal? Ikulong. Tama naman, ikulong. Kailangan, may ano pa may pagkakataon pa na maulit Ay may pagkakataon pa na pwede siyang magbago. Tama nga naman. Pero yung ginawa niya hindi na normal. No? Kung lagi na lang ikukulong, yung iba maglalakas loob na, sige gawin natin, total kulong lang Pagdating naman sa loob, ako ang hari. Kasi ako nakapatay na. Baka ganon, di ba? May ganon, di ba? Oh. Yung mga nananamantala ng mga kababaihan natin, bata, matanda, dalaga, dalagita, mga kawawa, di ba? May mga nananaman. Tapos, binabawian nila ng buhay. Grabe yung mga term ko. Kasi hindi pwede sa YouTube. Alam nyo na yun, ibig kong sabihin, binabawian ng buhay. Ngayon, anong gusto nyo ikulong lang? Ngayon kasi pag kinulong lang, yung ibang mga kriminal, ay, wala naman death penalty rito Sige. Ay, hindi, okay na. Sige. Lakasan natin loob natin. Sa kulungan tayo magsama-sama. Ine-exage ko lang, Pero hindi malapit, ay hindi malayo sa katotohanan yung sinasabi ko. Oh, yung mga kriminal, nasa loob na ng kulungan. Ganun na lang yon? Ganun na lang? Di mauulit at mauulit. Kasi nga maglalakas loob sila. Baka nga hindi pa magbago dun Maliit lang na porsyento na pwedeng magbago. Hindi rin Pero, kung paparusahan mo sila ng death penalty, o hindi naman kaya, ewan ko kung diskarte talaga ng Duterte yon na tutumbahin nila, itutukhang nila, o kung anong gagawin nila. Matatakot yung mga kriminal kasi nga may ganitong namumuno sa Pilipinas na tinutumba, kung sakasakaling totoo, na mismo na inuutos niya kung sakasakali. Inuutos niya, sige, tumbahin niyo yung mga ganito, Matatakot yung mga kriminal. Kaso, kung kakampihan mo yung mga kriminal, sige, ikukulong lang naman, may pagkakataon pa pwedeng mabago. Pwede yun. Pero kung madalas na, wala na silang kakatakutan kasi pwede naman pala silang ikulong lang. Kaya nga sa ibang may death penalty. Yung death penalty kasi yung makukulong lang dyan, yung mga mahirap. Kaya nga nandyan ang Duterte. Diba? Bago man mangyari yun, sisiguraduhin talagang karapat-dapat yung mahatulan ng death penalty. Ganun sana Ayaw nila ng death penalty, kasama kasi doon yung plunder. Kung di ako nagkakamali. Gumawa ka ng di maganda, pwede kaya ayaw nila. At ang sinasabi nila, karapatang pantao, human rights or etc., may karapatan pang magbago ang tao. Habang buhay na pagkabilanggo, anong gagawin nun sa loob? Magsisiga-sigaan. Kakasikip pa. Pero kung sila itutumba, alam ko masama talaga. Sabi niya nga na kung mapupunta ako sa impyerno, okay lang. Basta mapabuti ko lang ang Pilipinas. Kaya ako nagiging idol ko Pero pag may mali siyang nagawa, bakit hindi ko sabihin? Mali ka na halimbawa ako, nakakakita ako ng mali kay Tatay Digong. Matanda na siya. Dapat hindi na siya nangingialam sa politika kasi mga nakaupo ngayon. Dapat sa kanya, deserve niya na magpahinga na lang, nasa tabing dagat, manunood, o nasa mga resort, nasa tabing dagat, magpapahinga, magkakape, kasama ng mga apo, anak, asawa. Sana ganun na lang, Tatay Digong. Huwag ka nang mangialam kasi nga, dito ngayon napakadumi ng laban. Yung imposible nagagawang posible, posible nagagawang imposible. Ulit-ulit ako Yun ang nakikita ko, sana hindi na lang. Pero dahil sa malasakit ng ating Duterte, hindi naman sa nagbibida-bida siya. Talagang may nakikita siya nung sa Bicam pa lang. Magkakonekta nga sa flood control. Tapos ngayon gusto niyo pa imbestigahan yung Davao City. Huwag na tayong maging anga-anga. Mga kapatid, maliit lang ang mundo. Doon tayo sa tama. Okay? Siguro hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong panonood.
Kung trip nyo na may kasamang ganito, patype naman dyan. Patype naman dyan sa comment section. Mag-like na rin po kayo habang nagtatype din. Duterte pa rin. Alright. Oh my God, we'll be back